Okay, so ayun, let's continue our video tutorials on how to create a simple grading evaluator system. So previously, we've created our grading sheet for our transactions. So we have here, and kaya na nating mag-list ng mga uh, grades or mga students and lagyan ng grades. Now, the only problem now here is that before we load our students here, dapat kailangan natin siyang ma-filter kung ano yung niloload natin. So parang same lang siya ng code doon sa enrollment natin kung sino yung iloload natin na students. Okay? So yung ginawa kasi natin before is wala tayong where function or wala tayong constraints. Basta inuhugot na lang natin lahat. So ito yung code natin before. But of course, yung kailangan natin is filtered siya using etong mga combo boxes natin. Para sila lang yung malalagyan ng grades. Okay? So, check lang natin yung code natin sa FRM enrollment. Review natin para hindi tayo mawala or ma-confuse. Check lang natin. Dito sa part na to, sa load students, load subject, and load students. Ito, yung code natin sa ating load students. Pwede na natin 'tong kopyahin. Kasi ito ay ginagamit natin to load yung mga students natin based from doon sa ating mga combo boxes. Kaya sinasabi dito sa part na 'to kapag naglo-load tayo ng students, chine-check niyo muna. So, asan na siya? Meron pa tayong load students dito. Ayan. So if CMB or CMB school year, then else load students. Yan, naglo-load na siya ng students dyan. So yung gagawin natin is, ilo-load natin yung students based from the subject, semester, and the school year. Okay? So dito sa part na to, palitan lang natin yung code natin. Maglalagay lang tayo ng where function. Okay? So where students, check lang natin yung database natin. Ang pangalan ng V. So kung nag-create na tayo ng views doon, view grading sheet, design na lang natin yan. Okay. Where students, where subject. Okay, where subject ID. Where subject ID is equal to single quote, double quote, ampersand, and then subject, CMB subject dot tag. So remember tag yung nakukuhanan natin ng filter. Where subject ID end. So lagyan na lang natin ng end. And check natin semester and school year. And semester is equal to single quote, double quote, ampersand. CMB semester dot text and followed by another end, and school year is equal to single quote, double quote, ampersand. Then CMB school year dot text. So dito sa part na to, yung gusto ko lang ipakita sa ating data grid view is yung mga nandito. Okay? Then after that, kopyahin na lang muna natin to kasi dapat hindi siya nag-execute agad. Nag-execute lang siya kapag yung mga value ng mga combo boxes natin ay hindi na siya blanco. Kaya ikakat ko lang yan and then punta tayo doon sa code ng ating school year. So double click ko lang siya and then supposed to be ipipaste natin yan. Pero we can also check sub check if empty.
parang yung ginawa natin noon. Then, paste lang natin yan sa check if empty. SSQL. Okay, selected index of change. Then, lagay lang natin dito. If CMB school year the text is equal to blanco or CMB semester the text is equal to blanco or CMB subject the text is equal to blanco pa rin. Kung blanco sila, syempre, walang mag-load. So, gagawa tayo ng else. So, kung else, dun niya lang ilo-load yung ating students. So, dito na sa part na to, let's just call check if empty. So, doon sa selected index change natin ng school year, so double click lang natin yan, then paste na natin yung check if empty. So, every time na nag-change yung value doon sa ating combo box, i-run niya yung code na check if empty. Okay? So, paste lang natin yan. And then, ano pa yung kulang natin? So, start lang natin. Transactions, grades. Dito sa part na to, wala pa tayong subject codes sa in-loading our subjects. So, later on, we'll just copy yung nandoon sa ating. So, let's say for example, kapag meron ng laman etong mga tatlong combo box na to, kung ano yung value dito ay mapupunta or maloload siya dito sa ating data grid view. So, copyin lang natin yung code natin doon sa pag-load ng ating CMB subject. Saan na siya? Ito, subload subject. Kukopyahin ko lang yan, Control C, and then ilalagay ko siya sa FRM grading. Now, always remember na huwag tayong maglalagay ng code natin sa taas ng ating public class unless we are importing something. Okay? Kasi outside the class na siya, mag-create yan ng error. And always remember, wag nating i-delete itong public class. Okay? Ito yung palagi kong nakikita na mistake natin sa ating mga laboratory activities. Okay? So, meron na tayong subload subject. Yung kailangan lang natin ay i-call yung subload subject sa ating FRM load. Double-click lang natin yung FRM grading load natin. Then, call lang natin si load subject. So, every time na nag-appear yung ating form, naglo-load na siya ng subject. Okay? So, dito sa ating FRM enrollment, double-click lang natin si subject and kopyahin lang natin ito. Okay? Applying lang natin. Control C. Control C lang natin yan. And then, paste lang natin siya. Double click lang natin to, then paste natin dito. Now, yung code na to is every time na meron tayong piniling subject, ay niloload niya yung ID doon sa ating tag. That's why, dito sa ating filtering, tag yung ginagamit natin. Okay? So, check natin kung gumagana siya. Transactions, grades. So, kung makikita natin, wala pang laman yung data grid view natin. Pero let's try i-check kung merong subject na enroll sa ating advanced database. So, wala. How about sa fundamentals? Wala rin, social and professionals. Ayun, merong enrolled sa social and professionals. How about sa team sports? So, ayun, gumagana na siya. Nafi-filter na natin. Now, the only problem now is how can we save? Kasi kahit anong daming records yung nilalagay ko dito sa final grade, let's say for example 54, kahit i-exit ko man yan, doon sa database, hindi yan na-update. Okay? Kasi wala tayong code for updating our records. So, punta tayo sa ating TBL grades. Edit lang natin yan. So, ayan, wala pa rin grade kahit na
nilalagyan na natin. So that's why yung goal natin is every time, try na ulit natin. Every time na yung users ay magli-leave doon sa ating cell, for example, nag-input na siya ng 88 and then nag-click siya ng other other cells or other buttons, once na nag-leave na yung cell, nag-leave na yung user sa cell na yon, dapat is nagse-save na siya. Okay? So, paano natin yun gagawin? First is that we'll have to get yung ID natin dito sa student number. Kung ano yung sinesave natin. Check lang natin ha. Sa FRM grading natin, edit columns. So, meron tayong stud ID. So, ayan, stud ID, student number, full name, gender, final grade, and then remarks. So, maglalagay tayo ng additional ID para doon natin siya kukunin. Since yung stud ID kasi dito sa ating TBL grades ay pwede siyang paulit-ulit. Yung unique lang is yung grade ID. Kaya maglagay na lang tayo mismo dito sa, so lagay na lang natin dyan, grade ID and grade ID. Okay, add lang natin, then close. So, we can set it as visible to false or visible true. Pero, for the sake of this demo, ito-true ko muna siya para makita natin. So, meron na siyang grade ID. And then, of course, doon sa loading of our dito, magkama lang tayo and palitan na natin ng grade ID. Okay? Check natin. Transactions, grades, social, 1, and first semester. Ayan, ito yung grade ID nila. So, dito natin hugutin yung ID. Okay? So, kailangan lang natin ng mag-update ng records. So, double-click natin etong data grid view natin. So, remember, cell content click yung event natin dito. Pero papalitan natin siya. Dapat hindi siya cell content click. Maraming events yan, pili ka lang dito. Pero yung gusto kong gawin natin is every time na magli-leave tayo doon sa cell. Kaya, hanapin natin yung cell leave. Okay? So, dapat ganito yung ating event. Okay? So, doon na sa part na to, i-check lang natin. Is this QL equal to or I think kahit hindi na. Mag-update na lang tayo. Okay? Update is SQL is equal to update update ano ulit yung update, code ng update, kalimutan ko na. Update TBL grades, set, ano yung ina-update natin? Yung final grade at saka remarks lang. Update TBL grades, set, final grade is equal to single quote, double quote, ampersand, and then, ano yung rows natin na selected. TGV or we can simply copy yung mga codes natin dito kung meron. Yan, i-ko lang. DGV, data grid view. Anong pangalan ng data grid natin? Data grid view 1. Check nga natin dito sa ating FRM enrollment. Copy na lang natin. Yung part ito. Yung sa edit. LBS. LBS pala yung ginamit natin dyan. Punta tayo sa student. Medyo hindi ko siya kasi limutan ko na. Yan, ito. Tipayin natin to. Eros. Okay, tipayin natin yan. And then, punta tayo ulit dito. Then, paste natin.
Data grid view 1 that throws rows, index cells, and then palitan natin yan ng grade. Or ano yung pangalan na niya? Final grade. Okay? Mag-update na tayo. Then, kung gusto mong i-update din yung ating remarks, so remarks is equal to single quote, double quote, ampersand. Paste lang natin yan. Then, palitan natin to ng remarks. Okay? Then, do not forget to execute that. SQL, SQL, then true. So, check lang natin kung meron siyang na-update. Okay? So, mag-message muna ako para alam ko lang na merong update. Updated. Check lang natin ha. Every time na nag-delete tayo ng cell. Okay? So, setup, transactions, grades. So, dito sa ating social and professional issues, maglalagay ngayon ako ng, so para, ah, para clear, lagyan natin ng 41. And then, yun, nag-create na siya ng error converting data type varchar to numeric. Kunan na, error. Okay. So, ayun. I think meron tayong mali doon. Spark. Okay. Close ko lang to. Then, tignan natin yung code natin. Final grade, zero cells, final grade at value. Marks is equal to, okay. Meron pa pala tayong kulang dito. Where? Okay. So, palitan na lang natin to. Data grid view 1 dot selected rows dot cells. Ayaw. Selected rows dot cells. Bakit ayaw? Dot com. Okay. Check lang natin ha. Balik muna natin yun. Okay. Meron pang error. Lagyan din natin to ng work. Where grade ID is equal to single quote, double quote, ampersand, and paste lang natin. And palitan natin to ng grade ID. Okay. Update table grades. Buksan pa natin. Baka meron tayong kalimutan. Sana dito na lang sa student. Okay. Wala naman tayong nakalimutan. Date, table grade, set final grade is equal to remarks is equal to so grade ID is equal to grade ID. Tama naman siya. Pero, check lang natin na. Nalilito kasi ako sa data grade.
Pero this should be okay. Category view, 1 rows, zeros, index cells. Try nga ulit natin. Grades. Then, followed by advanced 2 to 5, first semester. Wala. 19, ayun. Na-update silang lahat kanina. 1999. Check natin to. List natin. Ayan. Na-update silang lahat. So, supposed to be yung isa lang. Wala kasi tayong work kanina. So, delete muna natin to. Huwag muna natin silang gawing 99. The change value in this cell was not recognized as valid. Decimal. Ano bang ginamit natin dito? Design. Okay, numeric 2.0. 0. 0, 0, 0, 0. Gusto binal, yan eh. Pero ganyan na lang muna. So, pass. Dapat hindi pa siya pass. And, set muna natin. To avoid yung ating error, palitan na lang muna natin to ng instead of numeric para hindi na tayo co-convert later on. So, save lang natin yan. So, int na lang. Set natin to. Then, set up, transaction, grades. Dito sa social and professional, 2025, first semester. Okay, so 0-0 yung final grade nila. And then, dito na sa part na to, if I click 99, and then if I leave, so sinabi niya doon, updated. Then, lalagay ko dito pass. Then, if I leave the cell, sinabi niya doon na updated. So, kung pupunta ako dito sa aking grades, edit tab lang natin yan, dapat meron tayong isang record na meron ng 99. So, i-refresh ko lang yan, 99. Pero bakit hindi nag-save yung remarks? Check lang natin ha. Then, refresh lang natin. Ayan, meron andun na pala yung pass natin. So, ayan. I think gumagana na siya. Pwede na natin tong tanggalin. Pero yung remarks natin dapat ay automatic. Hindi natin nilalagay na pass or fail. Dapat automatic siya. Okay? So, dito sa part na to, if fail lang natin to, if single quote, Control C, then if data grid view 1 that value is equal to or is greater than or equal to 75, then papalitan na natin ngayon yung value doon sa ating remarks. So, dito sa part na to, data grid view 1, papel lang natin yan. Control C and then paste. Palitan yan natin ng pass. Else, of course, palitan natin to ng failed. Dito else. Okay? Ilagay din tayo dito ng else if. Kasi what if blanco? What if blanco yung nandoon sa ating cells? Else if, kahit later na lang. Check lang natin kung gumagana. Set up, then transactions, grades, social and professional first semester. So dito na sa part na to, what if 74? Then if I
leave the cell. Ayan. Automatic na. Bakit pass? Check lang natin. Ayan. Hindi natin pinalitan yun. Dapat fail. Dapat fail yun. Okay. Reports, transaction, grades. First semester. Ito, maglagay ako ng 85. Then, bakit fail? Pass. And then, 45. Okay. So, I think, medyo nakakalito. Medyo nakakalito. Kapag cell leave yung ginamit natin. Kasi every time, nag-automatic siya na fail. So, yun nasa part na to, kapag zero, sabi ko doon sa zero, mag-else if lang tayo dito. Else if, kopyahin natin yan, is equal to 0 or is equal to blanco kasi hindi natin maiwasan. Then, yung data grid nyo natin ay blanco din. Okay? Ito yung code natin. Yan. Transactions, grades. Dito na sa Steam Sports 2025 first semester. So let's say for example, if I put 45 here, ayan, nag-create na siya. Conversion from string to type double is not valid. So check natin that value is equal to 0 or value is equal to blank. Type double. Okay, final grade or data grid flow, final grade is equal to then input string was not in the correct form. Saan nagkamali? Let's try to remove this muna. So this will be our last video tutorials, I think. So mamaya gagawin ko na din yung crystal report nito para ayan, matapos na din natin yung final output natin. Pero bear lang kasi ayun nga, check ulit natin. 78. Kung 78 pass, what if 45? 45 is failed. How about ayan, nag-relieve na ako dito. What if 1? Failed. Okay, so ayun, I think meron siyang delay sa pag-save. Pero let's try. Kung meron pa tayong cell leave or what else? Kung meron pa tayong every time na magli-leave siya sa cell sana. Auto allow, automate, auto size. Cell formatting, cell mouse, cell state. So value. Yun lang yung parang automatic natin. So, mas probably sa cell lang yun. Leave. Data grid yung one that leave. Check na natin dito. Kung gumagana siya. Control C, then paste natin dito. Kung mas maganda na data grid view 1 underscore leave. Okay, no? May error. Ayun, ayaw niya. Kasi cells lang dapat
yung event sa paggamit ng ating arrows index. Okay. So, let's leave it like ganyan muna. And, ayan, nakakapag-save na tayo. So, refresh lang natin yan. Dapat meron na tayong nasa save. Okay? So, I think okay na siya doon sa pag-save. Yung next na lang na gagawin natin is how can we create a grade or individual evaluation sheet of our students. Pupunta lang tayo doon sa ating FRM main. So, dapat dito sa part ng ating reports. So, this reports is actually optional for your activity. Yung ating IES. So, it's up to you if you do this. Pero, of course, if you add yung ating crystal report for our IES, meron kayong additional points. So, dapat pag clinic ko na tong button 2 na to, ay magpapakita yung form kung paano tayo mag-print ng IES natin. Okay? Palitan ko lang yon sa ating FRM main. And let's rename this Individual Evaluation Sheet or IES. And gawa tayo ng another form. Right-click lang natin, add, and then forms. Ayan. Let's name it FRM IES. FRM IES. So dito sa part na to, yung gusto ko lang na i-click natin, since yung IES natin or yung database natin ay hindi siya based sa curriculum, nung nag-enroll tayo, wala siyang pinipiling first year, second year, third year, and fourth year. So, doon sa real na IES ay somewhat different sa gagawin natin. Okay? Kasi nag-base lang tayo doon sa school year and then the semester. So, we will just have to group it by semester lang. Okay? Wag tayong ma-confuse sa ginagawa natin compared sa actual na IES na nakikita natin sa school. Okay? So, ganito yung gagawin natin. First, since meron na tayong V-grading sheet, so let's use that. Let's use this as our reporting. Kung yung ginawa natin before sa ating TBL enrollment grade class list is nag-clone tayo ng table. Now, yung gagawin naman natin dito is let's just link yung ginawa na natin na virtual views sa ating temporary table without cloning lahat ng data. Okay? So, dito sa part na to, close lang natin yan. Mag-add lang ako ng kahit combo box lang. Combo box for our students. Kahit ito lang. And then, button na print. So, try lang natin hindi na ako maglalagay ng data grid view dito para ilagay yung records ng students. Just simply, ito lang, yung ilalagay na lang natin. So, gawin natin itong print preview. And ito ay list of students. And of course, dapat meron siyang search bar of students. Or kahit list view na lang yung gamitin natin. Okay, list view na lang. List view. Then, print preview. So, dito, yung list view na natin to ay dito lang natin i-click kung ano yung student na gusto natin kunin yung IS niya. Hindi na tayo magbe-base ng kung anong date from or kailan siya nag-enroll kasi konti lang naman yung data na pinaglalaroan natin. So, edit lang natin yung ating list view. Punta lang tayo doon sa full row select. True lang natin yan. Grid lines true. And of course, yung view natin, gawin nating details. So, edit columns. Mag-add lang tayo ng student ID. And add lang tayo ng full name.
Then, okay na yan. Pwede na nating student ID, full name. Check lang natin yung text. Student ID. And then, full name. Text. Full name. Maglagay na lang tayo ng student number para hindi tayo malito. Okay, student number na lang. Student number and student number. Okay? So, dito natin iloload. So, double-click lang natin yan. SSQL is equal to select asterisk from TBL students were, ito mag-word. Order by full name. Check lang natin kung ganun yung ginamit natin sa ating TBL students. Full name, TBL students. Okay? Stud ID at saka student no. Then, exec SQL lang natin yan. SQL, false, then exec SQL, then if rd.read, list u1, that items, that add, rd, ano yung ilalagay natin? Yung stud ID. Stud ID, maglagay tayo ng 0 dyan. That sub-items, okay, maglagay tayo ng with. With, then, okay natin to. While dapat to. While rd.read. Okay. With list view one that items that add that sub items that add are the should know that sub items that add are the full name. Okay? Punta tayo sa ating FRM main and copy lang natin yung code natin. To show, Control C, paste lang natin yan, button 2, para hindi kayo malito later on. Let's rename this one. Rename lang natin itong IES. Info VTN IES. Okay, paste lang natin yan. VTN IES and FRM IES, yung gusto natin ipakita. Paste lang natin yan. Then, click okay na siya. Punta lang tayo dito. Okay. So, run na natin. Reports, IES. Ayan, nagpakita na siya. Pero nag-create siya ng error. Kasi wrong spelling. Dapat studno yan. Hindi studno. Okay, start ulit natin yan. IES. Ayan. Check nga natin yung database. Ay, student number pala. Ay, student mo pala. Nice. Start ulit. Reports, class list. Okay, yung class list natin, IES. So, yan, nagpakita na yung student ID natin, full name, at saka student number. So, hindi siya arrange. Pero, ayan. Think okay na siya. Now, dito sa part na to, kapag click ko yung April Gene Packers and then click ko yung print preview, dapat magpapakita lahat ng grades ni April Gene Packers. Okay? So, dito sa print preview natin,
yung logic natin dito is we have to delete muna yung temporary table natin and then ise-select natin yung ID. After that, mag-a-update na tayo, mag-insert na tayo doon sa ating temporary table ulit. Okay? So, ganito yan. Mag-create ako ng another table. So, nag-create na tayo ng temp class list report. Ito yung ginawa natin noon na clinone natin lahat ng mga columns natin. And meron akong sinabi noon na there is two ways actually to do this. So, instead of duplicating yung mga columns na gusto nating i-add, yung gagawin lang natin is ganito. Okay? Mag-add ka lang ng, let's say for example, report ID. Report ID and then big int natin yan and ID. Kahit ID lang yung ipangalan natin. Or or should ID? Or ID na lang. So big int. Do not forget to set identity column yung report ID natin. And set primary key. Kahit hindi na primary key kasi temporary lang naman siya. Pero let's save it as TBL IES report. Okay lang natin yan. Okay. Meron na tayong TBL IES report. So dadalawa lang, refresh ko lang ha. Dadalawa lang yung iisa lang yung nilalagyan na natin dito. Since itong report ID natin ay nag-increment. So, ito lang ID. Yung student ID ilalagay natin dito. Okay? Balikan natin to. Print preview. De-delete ko muna. SSQL is equal to delete from ang pangalan? TBLIS report. TBLIS report. So, na-delete ko na. So, before tayo mag-insert ng data, de-delete muna natin. Exec SQL, SSQL, and then true. Then after that, magse-select tayo kung ano yung i-insert natin. That's why SSQL is equal to select asterisk from TBL students where stud ID ba yung pangalan ng ano natin? Exit natin yan. Exit natin yan. Stud ID. Okay. Where stud ID is equal to single quote, double quote, ampersand. LV list or list U1 that selected items index 0 dot sub items. Anong index siya? Text. Index stud ID. Kasi dito sa ating IES, yung pangalan ng ating student ID ay yun, student ID. Kopyahin lang natin yan. And yun yung ilalagay natin dito, student ID. Exec SQL, SSQL, false. So while, or if, rd.read, yun na mag-insert na tayo. SSQL is equal to insert into TBL IES report. Ano yung i-insert natin? Values, single quote, double quote, ampersand. Then, yung i-insert na natin ngayon ay yung ID mismo. Okay? Then, execute lang natin yan. Execute, SSQL, then true. Then, after that, dapat ay ipapakita natin or mag-preprint na tayo dito. Print. So, kinament ko na lang. So, try muna natin kung nakakapag-insert tayo. Okay?
Reports, IES. Punta tayo dito sa ating IES report. So, wala pa siyang laman. Okay? So, if I click April Jean, alam ko na yung student ID niya is 4. So, pag-click ko yung print preview, yan, create ng error. Student ID, sub-item, student ID, object reference, set to an instance of an object. Let's do 1, that's selected item 0. Okay, palitan na lang natin to. Baka ayaw na niyang ganyan. Okay, palitan din natin to ng 0. Okay. Reports, IES, April Jean, print preview. So, wala siyang error. Now, dapat dito, pag refresh ko, mayroong 4 dito sa ID na to. Ayan, 4 yung lumabas dito. Now, dito sa ating V grading sheet, so kung iraran natin yan, alam ko na ano yung may student ID na 4. So, ayan. Si Ma'am April, yan, April. Lahat ng records niya ay ibabaton na niya doon sa ating crystal report. So, gagawa na tayo ng printing form. Okay? Gagawa na tayo ng crystal report ulit. Solutions, and then punta lang tayo sa, so let's add, or we can use yung ating FRM reports demo. So, dito sa part na to, so meron na tayong ginawang RPT class demo noon. Actually, we can reuse this. So, by right-click lang natin, instead of choose crystal report, create new crystal report yung gagawin natin. So, doon sa isang report viewer natin, we can also create different crystal reports. So, let's name it as RPT IES. So, itong makikita nyo dito, Christian Taglas for semester, nag-sample lang kasi ako doon sa class namin before. So, ito. So, let's do it again. Let's name it as RPT IES report. Okay lang natin. And then, use as blank report. Now, dito na sa part na to, database export natin, yung kukunin natin dito, so meron na tayong connections before, okay? Balikan nyo lang yung connections nyo. And then, pipiliin ko yung TBL IES report, ilalagay ko dyan, at saka yung views natin, which is yung views V grading sheet. Okay. So, i-link ko na ngayon. Punta tayo lang dito sa tab na links. Diba yung V grading sheet natin, ito yung mga columns natin. And etong stud ID natin, i-link lang natin sa ID na yon. So, let's say for example, kung 4 yung ID ng report ID natin, lahat ng may ID na student, lahat ng may student ID na 4 ay kukunin niya. Right-click lang natin tong line na yan, and then link options, lagyan natin ng enforce both. Okay? Para both sides yung kukunin. Then, okay lang natin. Then, following V grading sheet, pwede na tayong maglagay ng mga records. Okay? Now, since I want it to be sorted out, let's say for example, maglalagay ako dito ng subject description, subject code, subject units. Punta ka sa main report queue, pinapakita niya lahat, team sports, social, computer, pero hindi ko alam kung yung subject na yan ay kinuha sa first semester at saka sa second semester. So that's why, de-delete ko muna to, and then we will group it. To group that, punta lang kayo sa group name fields. Right-click lang kayo, and mag-insert lang tayo ng group. So, magbe-base lang tayo yung group based sa ating semester.
So, click lang natin semester and in ascending order or second efforts. Okay? Okay lang natin yan. So, meron na tayong group 1 name. So, main report preview natin, meron tayong first semester. Okay? So, ayan. Ilalagay lang natin yung ating, i-enlarge ko lang yan ha. So, I think hindi ko na masyadong pagandahin yung ating report dito. Kasi, ah, sayang yung time natin. Okay? So, maglalagay lang tayo dito ng group 1 name. And let's add yung, okay, maglagay tayo ng, ibaba lang muna natin dyan. Maglagay tayo ng subject code. Okay, subject code. We also have, store ng subject code. Subject description. So, pwede natin itong lakihan kasi yung mga subject description natin mahaba. Then, pwede rin nating ilagay yung school year kung kailan siya ina-enroll. And after that, yung final grade, lagay na natin yung final grade at saka yung remarks. So, I think okay na to. Okay, meron na tayong page header. I-enlarge ko lang yan and then ibababa ko lang to. Okay? Now, pwede kong ilagay yung aking student number at saka yung aking full name. So, ayan. Pwede rin nyo ring ilagay yung kung siya ay male at saka I think yung birth date niya. Lagay na din natin yung kanyang birth date at saka age. Lagay na lang natin dyan. So, insert lang tayo. Insert text object and gawin natin siyang name. Move lang natin siya dito. Name. So, kopyahin lang natin yan. Control C and gawin natin siyang student number. Student number. Lagay natin siya dito. And resize lang natin yan. And then, maglagay din tayo ng Ctrl C, Ctrl V. Lagay natin siya dito. Gender. And then, ito ay birth date. And then, followed by age. Ctrl C, Ctrl V. Then, age. Itong birth date, pwede natin siyang i-format na ganito. March 1, 1999. Okay lang natin. I think, check lang natin, main report. So, sa April, Jean, meron siyang student number niya, 2501, female, birth date May 2, age is 27. First semester is enrolled siya ng P14, ITP 116, and ITP 109. And enrolled siya this 2025 to 2026. Okay, check lang natin ha. So, I think masyadong mahaba tong subject code natin. Habaan natin to. So, right-click lang natin yan and then pwede natin siyang i-format and can grow. So, itong can grow na to kapag yung data inside our text box na to ay malaki masyado, mag-automatic siyang magne-next line. Ayun yung gamit ng uh, yun yung gamit ng can grow. Now, pag titignan natin yung report, ito yung report. First semester lang yung nakikita natin. Kasi si Ma'am April ay enrolled lang siya, yung subject niya ay enrolled lang siya sa first semester. So if we try to check yung system, i-run na natin, dapat gumagana na siya. So let's say for example, yung titignan ko ay si Darrell, train preview lang natin. Check natin kung enrolled si Darrell.
Eh, hindi ko na pinaganda yung ating wala tayong code sa pag-show ng ating reports pala. Okay? Copyin lang natin yung code natin ng print preview sa ating student or Solution Explorer. Isa na siya. FRM. Class list. Tignan natin to. Nasaan mo siya? Ayan. Copyin lang natin yung code natin dito. Okay? Control C. And then, lagay na natin siya. I think ito yung last code natin for this tutorial. Paste and then, syempre, we have to change this RPTIS report 1. Then, start lang natin yun. Reports, IES. So, si Darrell, print preview natin. Dapat magpapakita yung record ni Darrell. Okay? So, naglo-loading lang siya. Ayan, alam nyo, Darrell. So, enrolled si Darrell ng Team Sports, ng PE14 and ITP 116 sa first sem, at saka ITP 109 naman sa second sem. Now, kung mapapansin nyo, si Darrell ay failed siya doon sa tatlong subject na. Pero if we try to change yung grades niya dito, check lang natin na. Advanced database, fundamentals, wala. Team sports, si Darrell. Ayun, if I try to change this into 99, 99, so pass na siya, and then balikan ko yung aking IES. So pag i-click-click ulit si Darrell, dapat pass na yung, ayun, pass na yung nagpakita doon sa kanyang grade. Okay? Now, kung mapapansin ninyo, si Ma'am April kanina, pag print natin, is first semester lang yung kanyang nag-a-appear. What if we try to enroll Ma'am April, so sa advanced database, sa second semester. So, if we try to enroll Ma'am April, enroll lang natin yan, successfully enrolled. And then, punta tayo sa grades. Click lang natin yung advanced database. Ayan, nag-create na ng error. Invalid attempt to call, read, dito sa part na to. Doon sa kanyang final grade. So, there are instances pala na may encounter nyo yung ganito. Kasi dito sa part na to, they are assuming na we are assuming na yung final grade natin or yung mga data natin ay meron ng laman. Pero doon sa ating database is wala. Kaya sinasabi niya na wala siyang may load kasi null value siya. So mag-create yan ng error. Punta tayo sa FRM, ano to? PBL grades. Edit top. Ayan, ito. Si 33 at saka si final grade niya is null. So, if I try to load yung ating advanced database, so dito sa part na to, grades, advanced database, then first semester, second semester, and final grade, remarks, and, yun, late lang siya nag-insert. Pero, okay, let's try doing this while rd.read para hindi tayo mag-create ng error while rd.read. Okay. Paste lang natin. So, try catch. Yung try catch is usually ginagamit for error handling. Especially kapag malaki na yung code natin. Yung try is itra-try niya muna to. And then kapag may error, ika-catch niya. So kung anong ilalagay mo doon sa catch exception, parang if lang at saka else. Okay? So start. Set up. Ayan, transactions, grades.
natin si Mampaat, second sem. Lagyan natin ng, yun, operator, greater than is not defined for type. Ayan, create na naman ng error. Okay. Hmm. Paano natin yan? Okay. To avoid that, of course, yung ating grade, kasi hindi dapat zero yung final grade eh. Dapat pwede yung blank. Pero, if db, oh, if, okay, check lang natin yun. Then, final grade that value is null. Pwede ba yung is null? Is null. Ay, okay. Kung ayaw, edi ganito na lang. So, kung wala siyang laman, edi exit sub lang natin. Para di mag-create ng error. Or we can just try catch. Transactions, grades, advance, ayan, ayaw nyo talaga. Error is equal to not defined for type. Okay. Try catch na lang natin. Control X, lagay natin siya dito. Reports, transaction grades. Check ulit natin ha. Talagang create na ng error kapag madami na. Yan. 456, kung naging failed na siya, so kung pupunta na tayo doon sa IES, pag-click ko si print preview, dapat meron na yung second sem niya at saka failed siya ng second sem. So ayan, nakikita natin na yung final grade niya ay 56 at saka failed. Okay? So it's up to you to make this report na maganda. Okay? Maglagay kayo ng lines. Gawin yung parang report na talaga na printable at pwedeng ibigay. So these grades are not real. Okay? Baka mamaya screenshot ninyo and ayun, sabihin niyo na 85, 99, 56. Okay, so this ends our grade evaluator system. So if you are here at saka natapos nyo yung ating crystal report for our grade evaluator system, congratulations kasi you created a simple system wherein we created a views, we created crystal reports na pwede nang na-generate. Okay? We also created a simple system using a flat design. So, nagiging modern na yung mga ginagawa natin. Na yun lang siguro limit natin is that hindi natin to ginawa ng full-blown wherein madami kasing kino-consider na columns and data to create an actual grade evaluator system. When I suggested that we created a grade evaluator system, I know that it is going to be hard, but I tried my best to simplify it na sa ah, pasok sa pasok pa rin sa ating course description wherein we can mine data from our database and also we can generate reports from the database. So yun yung goal natin sa subject na to. Okay? So we created relationships, we created tables. Ayan. Congratulations. You've just created a great evaluator system.
supposed to be wala na tayong enrollment. Pero I think hindi gagana 'tong system na 'to kapag wala tayong enrollment. Kaya sinimplify ko na lang para alam niyo kung paano yung flow ng enrollment ng admin and also ayan, paano siya gawin, okey? So this ends our video tutorials. I do hope na meron tayong natutunan. Again, congratulations.